to the committee. Unfortunately, it was temporarily stopped for lack of time during the previous hearing. Now, we will now continue deliberations and we will proceed with questions to be propounded by the members to Colonel Edilberto Leonardo. So we have a list of those who wish to ask questions to Colonel Leonardo, and we'd like to start with Congressman Ernix Junicio. Sorry. I'm sorry, Congressman Junicio. First, si Congressman Johnny Pimentel, age first before beauty. And then after Congressman Pimentel, it is your turn. Congressman Pimentel, you are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, during the last hearing, a supplemental affidavit was submitted by Colonel Garma. And in the affidavit, she mentioned Colonel Leonardo several times. In fact, in her affidavit, the name of Colonel Leonardo was very prominent. So may I now ask some questions to Colonel Leonardo? Colonel Leonardo, magandang hapon po. Kamusta po kayo? Good afternoon, Mr. Chair. Mabuti naman po. Colonel Leonardo, sabi nga nung sinabi ko kanina, nagbigay na po ng sinumpaang salaysay, dagdag na sinumpaang salaysay si Colonel Garma. And meron po akong mga katunungan kasi binanggit niya doon sa salaysay niya ang pangalan niyo, no? Now, so I will go through it. Noong May 2016, nakatanggap si Colonel Garma ng tawag galing kay former President Duterte around 5 a.m. in the morning. And told her or instructed her to meet former President at his residence in Doña Luisa, Davao. At that time, si Colonel Garma was already a station commander in one of the police stations in Davao. Alam naman po ninyo yun because you were assigned as CIDG Regional Director in Davao. Now, during the meeting, it was brought up by the former president tungkol sa Davao model, no? That he was contemplating of putting up parang task force or a team to replicate what they have been doing with regards to drug suspects in Davao City. Congressman Johnny, can Yes. we ask Colonel Leonardo to transfer here so he will be nearer? Oh, yes, Doon na of ba course. Okay na ba dyan? Okay, may I proceed, Mr. Chair? Anyway, doon po sa meeting, bring out na nga po ni former President Duterte yung paggawa ng isang task force or more or less a team on a nationwide scale to replicate his war on drugs in Davao City. Ngayon, tinanong ni President Duterte, si Colonel Garma, kung sinong pwede niyang i-recommend. Kung meron ba siyang kilala na may rekomenda to head the said team or task force. At that time, Colonel Garma was in quandary. She could not think of anybody because this was a big undertaking considering that you can just imagine to bring the war on drugs on a national scale. It was already done for several years. In fact, I would say decades ongoing in Davao City, but this time it will be done on a national scale. And that was in 2016, I believe, on the assumption of the new president.
But eventually, Colonel Garma, naalala ka niya. Maybe nakita siguro ni Colonel Garma ang capability mo, yung kaalam mo sa mga operations, and she recommended you to President Duterte to head the task force to replicate the war on drugs in Davao City. Ang tanong ko po, kailan po kayo nag-usap ni former President Duterte? Bago po siya naging, may I be clarified, Mr. Chair, kung ang tanong niyo po ba nung bago po siya mag-presidente? Mr. No, he Chair? was already president at that time. Kasi prior to his assumption, he was already president-elect because this was in May 2016. Nagpapahanap po si President Duterte ng taong mabangunguna nung war on drugs niya on a national scale, and tinanong niya si Colonel Garma sino ang pwede niya may rekomenda. Naalala ka niya dahil upperclassman ka ni Colonel Garma, ikaw po ang nirekomenda. And then, tumawag I believe at that time, hindi pa kayo nagkakilala ni President Duterte, so merong a certain muking na tumawag kay Colonel Garma, hinihingi yung number mo. Nagkausap ba kayo nitong si Muking? Mr. Chair, hindi po kami nagkausap ni Muking yung time na yon, Mr. Chair. Colonel Garma, sino kaya nagsasabi ng totoo? Kasi nung araw din yun, tumawag siyang sumuking, hinihingi yung number ni Colonel Leonardo. Yes, Mr. Chair, hiningi po yung number niya. Binigay ko lang po kay Muking. I do not know na po kung si Muking ba ang tumawag kay Sir o kung sino po. Basta hiningi lang po yung phone number ni Sir sa akin. Anyway, Colonel Leonardo will always deny that, but let us go through the timeline. Ngayon, I assume already, based on the affidavit, because this was under oath of Colonel Garma, that she's telling the truth, kayo naman po, wala naman pa kayong sinumpaang salaysay na sinumitive dito. So mas naniniwala po ko dun sa sinabi ni Colonel Garma. Ngayon, after nirekomenda ni Colonel Garma, yung pangalan nyo kay Presidente, tumawag po si Muking, then a week later, tumawag yung si Art Narsoles, pinaalam kay Garma, meaning meron na po kayong contact, pinatawag daw po kayo ni Presidente doon sa Mandaya Hotel in Davao for a meeting. Totoo po ba yun? Mr. Chair, hindi po totoo yung nagpunta ako ng Mandaya. Kasi po ako, taga Davao po ako eh. Umuwi po ako, Mr. Chair. Kailan ka ba nag-assign as a CIDG Regional Director? First week of July, Mr. Chair. First week of July of... Of 2016, Mr. Chair. kayo doon na As nga po regional yun. chief, as regional Kaya chief po kayo nilagay doon sa CIDG, well, of course, based on the timeline, nagka-contact na po kayo ng former president nung May, and then actually, yung plano po nabuo na that you will head the task force, and then nung July, inassign ka na nga doon sa Davao. You were assigned in July 2016 until what year? until 2020, Mr. Chair. Anyway, sasalaysay ko na lang, ano? So you proceeded to Mandaya Hotel for that meeting. And in fact, you called Colonel Garma and told her na 3 araw ka na nakatira doon sa Mandaya Hotel. Because sinabihan ka na nga ng former president
na magbuo na ng task force. So you were there. Then after that, naggumawa ka na ng plano which you submitted to the President. Hindi po ba, Colonel Leonardo? Mr. Chair, pwede ko po bang i-narrate po yung pangyayari, if you allow me, Ganito Mr. Chair? po. Noong May 2016, para klarong-klaro po, tinawagan ni Presidente Duterte si Colonel Garma para makipag-meeting sa kanya. Nag-meeting sila, nilatag ni Presidente kung anong plano niya. Gusto niyang gayahin yung Davao model, the war on drugs on a national scale. Tinanong si Colonel Garma ni Presidente, sino ang pwede mong i-rekomenda na manguna nitong plano ko na gawin war on drugs on a national scale? Ngayon, ang sabi ni Colonel Garma, ang naisip niya, walang iba, ikaw, Colonel Edelberto Leonardo, ang nirekomenda niya kay Presidente Duterte na manguna nung task force on a war on drugs on a national scale. After that, the day after, tumawag yung muking naman, hiningi yung number ni Colonel Leonardo, and then eventually you made contact with Muking, and after that, you proceeded to Manday Hotel where you had a meeting with President Duterte. Doon pa lang muna tayo. Doon pa lang muna tayo doon sa timeline na yon, Colonel Leonardo. Mr. Chair, I was asking a while ago that if I may be allowed to narrate my, explain my side, Mr. Chair. Sige, okay. Sir, totoo po yun na meron talaga pong plan to create a task force. Actually, since we were still young in our career then, we are thinking, operational level lang po yung thinking namin. But that task force that was planned was, it was just a plan. It did not materialize, Mr. Chair, because upon assumption of then Chief PNP Bato de la Rosa, there was this operation plan, double barrel Tokhang, to be implemented by the PNP. So that task force that was planned is no longer applicable, Mr. Chair. Yun po ang nangyari. So ngayon, inamit na ho ninyo na meron talagang planong ginawa. Meron po, Mr. Chair. Yun But pong- according to you, hindi po na-implement. hindi po na-implement kasi po hindi nga po pala applicable yung task force. Anyway, ituloy lang muna natin yung sinumpang salaysay ni Colonel Garma. So nakapag-meet na po kayo, and then after the meeting po, nakagawa na kayo, as you admitted, nakagawa na kayo ng plano, there was a proposal. In fact, after the submission of the proposal, this is the plan on war on drugs na, humingi po kayo na makipag-meet yung buong team na kay President Duterte, if I'm not mistaken, doon sa DPWH ng Panakan, Davao. Kilala mo po ba itong si Bakay? Yes, Mr. Chair, kilala. Ano bang posisyon nitong si Bakay? I believe during the time he was with the PDEA, Mr. Chair. PDEG, Mr. Chair. Taga Davao I'm din not po sure. ba ito, Colonel Leonardo? Taga Davao din po ba ito? I believe he's from Luzon, Mr. Chair. And of course, si Colonel Villela, I assume that you also know him, the former husband of Colonel Garma. Yes, Mr. Chair. I know him. Si Colonel Grijaldo, who was a resource person before, kilala mo rin siguro yon. Yes, Mr. Chair. Si Tucson, sino ba itong si Tucson? Also, Class 97, Mr. Chair, kaya kilala ko rin po. Police din po ito. Police din po. Itong si Duenas, sino ba ito? I believe yung may Class 97 po na Dueñas, Mr. Chair.
Well, itutuloy ko na po yung sinumpang salaysay. Ito yung grupo na nabuo po ninyo. And then these were the members, if I'm not mistaken, members of Class 97 PNPA and members of Class 96 PNPA. Ito ba yung mga membro ng Class PNPA 1997 and Class 96 PNPA? Ito mga binanggit kong mga personahe sa inyo? Yun po, opo, Mr. Chair. Nung pumunta kayo ng meeting, because we were informed according to the affidavit, nag-meeting kayo doon sa Panakan, Davao, kasama na itong buong team, itong mga taga-PNP Class 96 and 97, and I understand that the former president was also there. And I believe that that was the time na plinano na talaga yung buo, yung sinubmit yung proposal. In fact, according to the affidavit, in-inform mo pa Colonel Leonardo, si Colonel Garba, na yung structure, yung proposal, yung plano, mapapalitan dahil there it would go under changes. Inamin nyo kanina na may plano na ho, hindi ba? Pero pinalitan ho ninyo because it will undergo changes. Ano ho yung pinalitan ninyo? Actually, Mr. Chair, plano po yon na yun nga, magbubuo talaga po ng task force. Totoo po yun, Luzon, Visayas, and Mindanao. That composed of, yun nga po, yung may mga suggestion po kung sino po yung pwedeng yung tutulong din. Yung po nga, Colonel Leonardo, pwede mo bang isalaysay dito sa komitiba? Anong plano ba itong ginawa mo? Parte saang plano po ito? Mr. Chair, ang plano po kasi namin ay kaming lahat, po, hindi lang naman po yung mga nabanggit na pangalan. Halos sa buong PNP po noon ay tutulong po sa yung pagsugpo ng illegal na droga, Mr. Chair. So actually, you are now admitting, Mr. Chair, that you indeed strategized a plan, submitted that a plan to the President regarding to neutralize drug lords, drug pushers. Hindi po ba? Mr. Chair, yung task force, yung structure lang po ng task force po muna, yung plano naming buuin. Plano pa lang po yon na hindi nga po natuloy. Hindi po kami umabot dun sa... So in short, Colonel Leonardo, sinasabi mo, gumawa na nga kayo ng structure. Na-admit mo na ngayon na nagkaroon kayo ng meeting, yung mga binanggit kong personahe po sa inyo, dahil ina-admit na ho ninyo ngayon na napag-usapan na ninyo, na gumawa na kayo ng structure, nandun na yung mga personahe. Hindi po ba? So kasama na nga itong PNPA Class 96, PNPA Class 97, ito ho yung organization ninyo, yung sinasabi ninyong task force, hindi po ba? Opo, Mr. Chair. Okay. Now, totoo rin, ina-admit ho ninyo na nagkaroon ho talaga ng meeting doon sa Panakan, Davao, Colonel Leonardo. Actually, Mr. Chair, it was not, it's a meeting between us only, but it was actually a courtesy call to the former President, Mr. Chair. So, pag sinabi ho ninyo, Mr. Chair, na courtesy call, you cannot make a courtesy call to a ghost. Hindi, if you say courtesy call, kailangan makita mo yung tao na kinu-courtesy call mo. So that means you admitted that you made the courtesy call, so the President was there. He was there, Mr. Chair. Kasi nag-courtesy kaya kayo, di ba? O so nandoon. Opo, Mr. Chair. O so in the meeting o in Panakan, you were there with the whole team, nandun din po si President Duterte, hindi po ba? Nandun po siya, Mr. Chair. Okay. Now, Colonel Leonardo, sino po ba itong si Lester Berganyo? Si Lester Berganyo po ay civilian lang po na, tinatawag lang po namin na parang striker po sa mga opisina. Kasama Ng ito sa CIDG kasama po 11. ninyo ito sa meeting doon sa Panakan.
Hindi po yata, Mr. Chair, kasi parang mga officers lang po yung kasama ko, Mr. Chair. Sino po itong si Romel Bactat? Ganon din po, tao po siya sa Region 11 CIDG, Mr. Chair. So meaning mga pulis ito. Kasi Yung hindi ka pong- magiging member ng CIDG office if you're not a member of the PNP, hindi po ba? Tama po, Mr. Chair. Itong si Lester Bergamo, pulis din ito. Hindi po, Mr. Chair. Informer. Hindi naman po, striker po ang tawag kasi namin pagka yung... Okay, can you elaborate more? Pag sinabi mong striker sa CIDG, ano ang trabaho ng isang striker sa CIDG? Ah, sa layman's term po, yung utusan lang, yung inuutusan po, kung ano lang po ang pwedeng ipabili, kung ano pong pwedeng iutos. Bali ginagawa ho ninyo Striker po itong ang tawag. utusan. Utusan po. In short, pwede rin kasing ginawa niyong utusan, pwede rin ito maging spotter. Meaning, pwede ito ang informant to relate to the team, to the task force, sino ho yung mga drug lords, sino ho mga drug pushers. Kasi ito nga in layman's term, pero in police parlance, itong striker, ito ibig sabihin, yung ginagawa nilang utusan, ito yung mga informer, ito yung mga nagtuturo ng mga drug lords, ng mga kung sino-sino po ba, no? Then, itong si Serbo is, si Romel Bactat is a member of the CIDG Region 11, hindi po ba? Tama po, Mr. Chair. Itong si Rodel Serbo, at sino po ba ito, Colonel Leonardo? Ganon din po, CIDG personnel po siya, police din po siya. So, police din ito. And din itong si Michael Palma, Same po, police din po yan, Mr. police Chair. din. Itong si Peter Parungo, Yan po ay ganon din po, striker lang din po yan, si Peter Parungo. anyway, Mr. Chair, itong mga binanggit ko mga pangalan, kasama din po ito sa meeting dun sa Panakan, Davao. Hindi po, Mr. Chair, hindi po sila kasali. Anyway, Mr. Chair, hindi kasama itong mga binanggit kong mga personahe, pero this was part of the team. Ito po ang kasama dun sa team na binuo na structure ni Colonel Leonardo. And Mr. Chair, yung binanggit mo kanina, Colonel Leonardo, meron pa po kayong kopya nung proposal o po yung structure na sinasabi ninyo? Actually, plano lang po yun na parang Luzon, Visayas, Mindanao po, lalagyan ng mga tao. Ganun po ang plano namin, Mr. Okay, Chair. what exactly is the plan, Mr. Chair? Colonel Leonardo, pwede kasi structural organization yan. Pwede mo bang pakisalaysay dito? Sino ang head? Meron ba yung klase? Kagaya ng sa corporation, meron tayong chairman, may board of directors, meron pong tayong presidente, tapos may mga middle managers. Ano ba yung structure na binabanggit ninyo dito para malinawagan po ang committee ba? Actually po, yun nga po yung plano na kung akala namin uubra po yon na maglalagay po ng isang officer sa Luzon, maglalagay po ng tao niya, tapos sa Visayas maglalagay din po ng tao to be led by isang officer din at saka sa Mindanao. Ganun po sana ang plano. But Pero it's very lumabas- clear, Colonel Leonardo, na itong structural organization na binabanggit mo, well, pag sinabi mong structural organization, there is a head, merong mga operatives, merong mga middle managers, ganun po ang structural organization eh. So meron pong talagang amo kayo, merong mga middle persons, merong top level management, and then may mga operatives. So I assume that you were the head of this task force together with PNPA 96 and 97, and then yung mga operatives mo, yung mga civilians na, yung sila Bactat na, sila Serbo, yung sinasabi ko.
And then, itong structural organization na sinasabi mo, itong task force na sinasabi mo, sa gaya ng sinabi mo kanina, Colonel Leonardo, ito yung main purpose is gamitin yung structural organization to war on drugs. Hindi po ba? Tumulong po sa war on drugs, Mr. Chair. Ganun na ho yun. Tumulong o basta in short, yun ay ginamit yung structural organization. Pero ang sinasabi ho ninyo ngayon, hindi na implementar. Pero yun po, kasinungalingan na po yun. Why will you create a structural organization composed of top police officers, of operatives na nakikita natin, mga operator talaga ito, tapos ito would not be implemented. In fact, doon sa structural organization, napag-usapan ho ninyo, Colonel Leonardo, once the task force is already operational, doon na po papasok yung COPLAN funds. Operational funds, meaning yung reward system, refunds for operational expenses, and ang rewards po na ito, in fact, may mga bank accounts ni Peter Parungo sa Metrobank, BDO, and PS Bank. At ito po ang ginamit na conduit na ginamit na pondo para doon sa reward money. That is why, Mr. Chair, I believe that we should, to the COMSEC and Mr. Chair, I request that Mr. Peter Parungo be invited for the next hearing para malaman natin kung saan pumasok itong mga pera for the reward money. And then, Colonel Leonardo, sino po ba ang gumagawa ng listahan nung sa narcolist? Mr. Chair, ang mga listahan po ay, ang pagkakaalam ko po, ay nanggagaling po sa mga regions. Una po ay manggagaling sa mga local police. Yung local police naman kukunin muna sa mga barangay. And then, go up the ladder po hanggang sa provincial and regional. Magkakaroon po sila ng intelligence validation workshop po, Mr. Chair. And Yung sinabi ho ninyong Colonel Leonardo, going up the ladder, saan po patungo yon? Galing ng barangay, tapos na station commanders, then na chief of police, provincial directors, regional directors, hindi naman na, saan patungo po yung listahan ng narcolist? actually po, i-consolidate po yan sa national headquarters, Mr. Chair, yun po ang pagkakaalam ko. Anyway, Colonel Leonardo, Mr. Chair, gusto ko lang ipaalam sa iyo na according to the affidavit of Colonel Garma, lahat po ng narcolist doon po patungo sa iyo. And then, ikaw talaga ang may final authority to determine whether this individual should be included in that list or not. And that is why, in fact, Colonel Wesley Barrioga, although he was not involved sa drugs, pero after Wesley Barrioga was killed, nilagay ho ninyo doon sa pangatlong listahan si Wesley Barrioga because in the operations of the war on drugs, it is very clear, Mr. Chair, na ang main ikangang operator of the war on drugs was Colonel Leonardo. Marami ho nagsasabi sa resource persons natin pointing to Colonel Leonardo. So I suggest, Colonel Leonardo, na mas mabuti sigurong sabihin mo na lahat dito. And Mr. Chair, nakikita na po talaga natin that indeed the affidavit of Colonel Garma is true. It was corroborated already
by Colonel Leonardo. Lahat po ng sinaad dito ni Colonel Garma, pinatunayan po ni Colonel Leonardo. Pati yung meeting with the PNPA class, pati yung structural organization, sinabi dun po sa salaysay ni Colonel Garma na nagkaroon ng meeting, nagkaroon ng structural plan, which was corroborated by Colonel Leonardo. So therefore, Mr. Chair, all the things na sinabi ni Colonel Garma dito sa affidavit niya ay totoo po lahat. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel. The next to interpolate is Congressman Ernix Junicio. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Questions for Colonel Garma. Good evening, Colonel Garma. Leonardo, boss. Sorry. Colonel Leonardo, I'm sorry, dito ako nakatingin. Thank you, Mr. Chair. Dati po kayo sa NCRPO, Colonel Leonardo. Tama po, Mr. Chair. Anong taon po yun? That was 2015 to 2016, Mr. Chair. Opo, ano po ang naging trabaho niyo sa NCRPO? I was assigned the responsibility of as a station commander of Station 10, and after that, Station 2 of Manila, Mr. Chair. Napunta rin po kayo sa Maynila. Correct po, Mr. Chair. Saan po sa Maynila? Pandacan and Moriones, Mr. Chair. Yung Pandacan po, anong distrito sa Maynila yon? I think parang halo po yung District 5 and 4 yata po, Mr. Chair. Kundi po ako nagkakamali. Yung isa pa po sa Maynila, saan po yun nabanggit nyo? Moriones po, Mr. Chair. Saan pong distrito yun? I think Sa Tondo po yun, no? Tondo po, Mr. District 1 po ng lungsod ng Maynila. Chair. Opo, Mr. Chair. District 1. Opo. Masasabi niyo po ba sa akin kung ano yung mga naging accomplishments nyo doon sa mga pagdidestino nyo o sa serbisyo nyo sa Maynila? Yung pinaka-primary accomplishments po ninyo, Colonel Leonardo. I believe marami po kaming arrested wanted persons and operation against drug personalities na successful, and implementation of search warrants that were also implemented successfully, and filed cases against these personalities, and also contributed a lot in deployment of patrollers in those two areas, Mr. Chair. So you would say, Colonel Leonardo, that you are proud of your performance when you were assigned and you served in the city of Manila? Proud naman po kayo. Little bit, Mr. Chair, not actually Oh. average, Mr. Chair. Yes, Colonel Leonardo, because ano pong taon ulit yun? 2015 to 16? Tama po, Mr. Chair. Because during that time, we were hearing, medyo sumikat din po kayo noon sa lungsod ng Maynila na very, alam niyo po ba meaning ng ninja cops? Yes, Mr. Chair. Can you briefly define in your own words to the committee, sa sarili niyo pong definisyon, ano po ba ang ninja cops? Ninja cops, Mr. Chair, are these are rogues cop involved in illegal activities. They are a small group of batches of PNP non-officers, and they were able to evolve into a more organized crime group than being with the front that they are actually conducting anti-illegal drugs operation, Mr. Chair. So, if I'm not mistaken, would you agree na yung ninja cops, parang ito rin po yung tinatawag nating narco cops, no? Would you agree, Colonel Leonardo?
Well, ninja cops, it became ninja modus, Mr. Chair. And tama po kayo, they are also considered narco cops, Mr. Chair. Yes, Colonel Leonardo, meaning these are the cops. No, once they seized na mga drug items, mga droga, they tend to recycle it and sell it for profit for themselves. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So, ano po ang, kayo po, sa personal ninyo, ano po ang pakiramdam nyo sa mga ninja cops o mga narco cops? Galit po kayo sa kanila? Yes, Mr. Chair, because sila po ang isa sa mga enablers. That's why ang drug situation natin noong mga panahon na yon ay lumala. At halos walang pamilya na hindi po naapektuhan yung illegal na droga na yan. Since ako taga-Tondo rin, marami po nga akong kamag-anak na nadamay din dyan. That's why I'm very determined na talaga pong tumulong dyan sa war on drugs na yan, Mr. Chair. Against this ninja cops po. Kasi na-contaminate po nila halos ang buong Pilipinas. Itong modus nila ginaya dahil po pinagkakakitaan instead of really focusing on Law enforcement, talagang kinarir pa nila yung, kumbaga, halos dinaig pa nila yung drug lord. Double ang tama sa atin, pinasasweldo ng tao, kumikita sa pamahalaan, pinagkakatiwalaan natin, pag nahuli yung mga drug lord, mga pushers, sila naman yung magbebenta sa kalye. Tama po ba, Colonel Leonardo? tama po kayo, Mr. Chair. So it's safe to say na kayo po bilang isang miyembro ng kapulisan ng lungsod ng Maynila, at the time, you were really mad. Talagang galit tayo sa mga narco cops at ninja cops. Tama po? Mr. Chair, determined to go against these people, very dangerous people. But of course, dahil determinado ako, payag po ako kahit na harapin sila, Mr. Chair. Is it true that during the time na naroon kayo, nagkaroon po ba kayo ng mga accomplishments para ma-neutralize to mga narco cops or ninja cops na to? During my time po kasi ay wala pa po yung intensified campaign against meron na po pero iba po yung program. So nung time na yon, yung iba namamayagpag pa po nung bago po ako umalis ng Tondo, Mr. Chair. Pero nung nagkaroon na po ng war on drugs, would you say na isa po kayo sa mga tao na talagang who focused on eliminating pagpapahinto ng mga aktibidades ng mga narco cops? In some ways, Mr. Chair. So ano po ba ang nangyayari sa mga narco cops? Paano po natin sila napahinto? Dahil we all agree that narco cops are a menace to society. So ano po ba ang ginawa ninyo sa kapasidad ninyo nung nasa lungsod kayo ng Maynila? And at the same time, nung napunta na po kayo on a higher level of service to the Philippine National Police during the war on drugs, paano nyo po napigilan o nahinto yung mga narco cops or so-called ninja cops? Nung pong nandun ako, we tried our very best to show them how to conduct operation against illegal drugs, which is the May nahuli po ba kayong mga ninja cops? nung time na yun, wala po. Wala po kayo nahuli? Nung time po na yun, before 2016. Mr. No, nung war on drugs na po, after 2016. Wala po ako sa posisyon doon na mag-conduct ng tactical operation, Mr. Chair. Pero sa pagkaalam niyo po, the war on drugs in general, may mga nahuli po at nahinto naman ang mga ninja cops na ito. Mr. Chair, wala na po akong balita sa mga narco ninja cops, Mr. Chair. Sige. Colonel Leonardo, yun lamang ang aking katanungan sa inyo.
because I really wanted to check kung ano po ang ginawa ninyo sa kapasidad ninyo and during the time na war on drugs. I know that these people are a menace to society. I just wanted to know how they were stopped in your capacity and during the war on drugs. So we weren't able to get a definitive answer, Mr. Chair. So that's my line of questioning for now. Thank you, Colonel Leonardo. Thank you, Congressman Junicio. Just a follow-up question sa tanong ni Congressman Junicio kay Colonel Leonardo. Colonel, dun ba sa mga areas where you were assigned, no? Would you still remember, would you know kung ilan po ang namatay doon na mga drug users or pushers? Mr. Chair, yun po, kasi po ang assignment ko sa Manila is up until July, first week of July 2016 po, Mr. Chair. And ilan ang namatay under the area where you were supposed to be the commander? I'm not sure, Mr. Chair, kung may namatay nung kasi very short period lang po ang assignment ko sa Tondo. But when I was in Pandacan, there was no incident that there was killed during the operation. What about ninja cops? How many cops have you identified as and considered as ninja cops in the area where you used to be assigned? Well, original ninja cops. There are this what we call the original ninja cops. They are less than 10, Mr. Chair. So, alimbawa po, sa Moriones, na-assign kayo sa Moriones, would you still remember ilan ho ang pulis na ninyo doon sa Moriones? I think during that time, we have 300 plus policemen, Mr. Chair. And out of 300, Colonel Leonardo, ilan po ang considered to be ninja cops in that particular assignment of yours? So far, Mr. Chair, doon po sa Tondo ay hindi po naka-assign ng mga ninja cops doon, Mr. Chair. Yung mga identified ko lamang po, na less than 10 na So wala sinasabi. kayong na-identify doon sa Moriones, sa Tondo, na mga ninja cops? Wala po doon, Mr. Chair. Yung original ninja cops. I'm referring to the original ninja cops, Mr. Chair. Can you educate me, ano yung ibig sabihin ng original ninja cops? Meron bang hybrid ninja cops? Meron bang original, meron bang fake ninja cops? Ito po kasing ninja cops, batches po ito that came from Manila Police District po talaga ang pinanggalingan nito, mga ito. And then they started at first doing some yung parang cotton caps lang po. Yung pong, they will arrest people and they, some would plant some evidence so that they can mark them with the amount that a victim who could afford to give to them, Mr. Chair. So, in the area where you were assigned, prevalent po yung planting of evidence. During my time, Mr. Chair, I think it was it already evolved in a more a bigger type of operation, Mr. Chair, by the Ninja Cup, Mr. Chair. So, ito yung mga scalawags, no? What about yung mga nagre-recycle ng drugs? Nanguhuli, ang ebidensya, itatago ang kalahati, inire-recycle pabalik sa kalsada. Meron ho kayo na-identify na ganon? Actually, through intelligence operations, marami po kaming na-identify, Mr. Chair. Meron ho ba kayo nakasuhan? I believe marami po nakasuhan ang mga region, Mr. Chair. And these are the cops na nagre-recycle ng drugs, ha? Ito yung ninja cops. Tama po, Mr. Chair. And meron din pong mga iba, Ninja Liit, Bolt-in, and Bangketa Group, and other groups na halos gumaya na po dito sa mga Ninja Cups. So Mr. marami Chair. palang sistema ang trabaho na ginagawa ng mga scalawags. Prior 2016, Mr. Chair, marami po. So yung nabanggit mo kanina,
Ninja Cops, ito yung nagre-recycle ng droga. Manguhuli, i-recycle. Ano ho yung isang binanggit nyo? Ninja Lead. Ninja Liit. Ano naman ho yung Ninja Liit? These are, ito po ay mga, mga group of rogue policemen that tend to follow the, modus nung Ninja Cops. And they were able to learn from the Ninja Cops, original Ninja Cops. And since the Ninja Cops are aiming for a bigger haul, like for example, 5 kilos up, yun po ang target ng Ninja Cops. So yung mga 1 kilo, 2 kilos, they won't really arrest that. But this Ninja Liit will now, sila po ang huhuli ng maliliit. Kaya po tinawag sila mga Ninja Liit. No? According sa research, Intel research po namin, Mr. Okay. Ano pa ho yung isa? So may Ninja Cops, may Ninja Liit. Ano pa ho yung iba? Meron din pong Yung nabanggit nyo kayo na, bangketa. Ano yung ibig sabihin ng bangketa Cops? Ito pong mga bangketa group naman, they are policemen who will conduct anti-illegal drug operation but will negotiate those arrested outside the office. Ito po yung mga binabaybast. Pagka may nahuli, binaybast, may ebidensya, kakausapin yung suspect. Hihingi ng pera, pag binayaran sila ng pera, pakakawalan nila. Tama po, Mr. Chair. Itatago nila ngayon yung ebidensya. Tama po, Mr. Chair. So yan yung bangketa Cops. So meron kang Ninja Cops, Ninja Liit, meron kang bangketa Cops. Ano pa ho yung iba? Meron din mga tinatawag kami na bolt-in, mga Bolt-in. halos ganun din po. It's the same. Pagka nakakuha po sila ng information that there is meron pong target na drug personalities na uhulihin nila, and then magbo-bolt in po itong mga ito. Usually they are mga ganun din po, magkaka-batch din po. Then they will conduct the operation. Again, hindi po alam ng mga kanya-kanyang opisina nila, Mr. Chair. So in other words, Colonel, ang ibig mong sabihin, in spite of the fact that there was a strict order on the implementation of war on drugs, marami pa rin mga klase-klaseng mga iskalawags sa PNP na walang takot sa nag-utos na mag-implement ng war on drugs. Tama po ba yung ganong understanding? Yung po lahat na sinasabi ko ay before 2016 July. Nung war on drugs na po, nawala po lahat yung mga yon, Mr. Chair. Naubos po. So Yung ibig ganung sabihin, mga modus, nawala na itong- po, nalinis po. Ito mga different types of scalawags in the PNP, nawala yan nung 2016 nung in-implement yung war on drugs. Opo, yun po ang in-ensure ng buong PNP na makover sila sa operations po, yung double barrel po, Mr. Chair. Okay. In-implement po yung double barrel, no? Yung po bang mga pulis na mga namatay, sila po ba ang tinatawag na Ninja Cops, Ninja Liit, Bangketa Cops? At ito ba sila yung mga namatay na mga pulis? Sila ba ay kasama doon o kasapi doon sa grupong nabanggit nyo na mga iskalawags? Regarding that, Mr. Chair, wala na po akong personal knowledge doon po sa I wouldn't know, Mr. Chair, because the region is the one in charge of implementing po yung Oplan double barrel, Mr. Chair. Okay. Sige, salamat, Colonel Leonardo. So, the next to interpolate is Congressman Jay Kung-hun. You have 10 minutes. Mr. Chair, maaari ko po bang i-direct ang aking katanungan kay Colonel Leonardo? Magandang gabi po, Colonel Leonardo. Gandang gabi po, sir, Mr. Chair. Colonel Leonardo, aware po kayo noong nakaupo si former President Duterte, ang sabi niya, lilinisin niya ang buong Pilipinas sa droga within 6 months. Tama po ba yun? Narinig niyo po ba yun? Narinig ko po, Mr. Chair. And kayo po ang kanyang napili. Ayon nga sa salaysay ni Colonel Garma, kayo po ang kanyang inirekomenda para mag-head ng task force na dapat bubuin sa under ng dating Pangulo. Colonel Leonardo,
masasabi niyo po ba na mabigat ang inyong expertise, lalong-lalo na pagdating sa paglaban sa droga o pamunuan ang war on drugs? Hindi naman po ako ganun ka-expert, pero meron lang po akong kakayanan or experience to conduct operations po. May experience po na paghuhuli, pag-aresto, pag-file ng kaso, implement ng search warrant, at iba pang mga police activities, Mr. Chair. Masasabi niyo po ba kayo ay eksperto pagdating dito? Hindi ko po masasabi, Mr. Chair, kasi hindi ko po alam kung expert po ako. Ang alam ko lang ay investigator ako and also intelligence officer din po. Yun lang po ang masasabi ko sa sarili ko po. Okay, Colonel Leonardo. Nung sinabi ni Presidente Duterte na lilinisin niya ang buong Pilipinas within 6 months, tingin mo ano yung ibig sabihin ng Pangulo, na dating Pangulong Duterte, sa term na ginamit niya na paglilinis? Ano ang pagkakaintindi o pagkakaunawa mo rito? Ang narinig ko po sinabi niya, Mr. Chair, sabi niya, gawin niyo yung mga trabaho niyo. Ang sabi niya, ang tunay na biktima rito ay yung pamilya na naapektuhan ng droga. Yung ating mga anak, sabi niya, yung mga pamilya, yung buong bansa ay sinisira nitong droga, sabi po niya. Kaya kami po, naging determinado na voluntaryo tumulong po, aside from yung mga duties namin, tutulong po. Yun po ang nag-motivate sa amin, Mr. Chair. Pero yung binigay po na timetable ng dating Pangulo na 6 months, sa inyo pong pagkakaalam o pagkakaintindi, sa inyong pagiging eksperto, posible po ba yun o imposible? During that time po, kasi narinig ko na lang po, kasi I'm not that expert, Mr. Chair, actually. Actually, kaya nga po kami nag-iisip ng task force na hindi naman pala applicable. Turn out po na hindi po pala kaya ng 6 months or 3 months to 6 months. Parang ganun po ang pagkakarinig ko. Naniniwala po ko hindi makakaya sa sobrang lala po ng sitwasyon nung panahon na yun, Mr. Chair. Okay. Nabanggit ni Colonel Garma ang Davao Model, ang isang sistema ng rewards and killings. May papatayin kang drug lord, drug pusher, tas babayaran ka. Yung sistema na ito is yung para maabot mo yung quota ng mga pulis kung ilan ang dapat maaresto o ma-neutralize ng mga targets. May alam po ba kayo tungkol sa sistemang ito? Mr. Chair, bago po kami nagsimula, matapos kami magplano na hindi naman pala uubra, yung pong Davao Model kasi ay yung tokhang actually, tok-tok hangyo. Nang ibig sabihin ay kakatok, tapos ay pakikiusapan na sumurrender na. Yun po ang gagawing national scale na implementation. Na yun nga po ang in-implement ng PNP through under Oplan double barrel tokhang, Mr. Chair. Ano po ba, Colonel Leonardo, yung dalawang level ng double barrel? Operation double barrel. Ang pagkakaintindi ko po, Mr. Chair, yung isang barrel is a high-value target po. Yun naman pong to go against high-value target po. Mag-conduct ng operation against this yung mga suspect dito. And then, yung second barrel refers to the users and street-level pushers that would be knocked on their in their residence, then ask them to surrender. Yun po ang yun po, Mr. Chair. So, Colonel Leonardo, maaari niyo po bang kumpirmahin na sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte, meron po bang reward system in place noong panahon ng war on drugs ng dating Pangulo?
There are rumors, Mr. Chair, narinig po. Pero wala po akong personal knowledge, Mr. Chair. Sinabi ni Colonel Garma sa kanyang affidavit na kayo daw po yung sentro ng pagbibigay ng reward system. Colonel Leonardo, sabi nga po ng ating chairman, basa na po yung paa ninyo, ba't hindi pa po kayo maligo? Pwede niyo po bang aminin na o pwede niyo po bang magsabi na tayo ng katotohanan dahil lahat naman po paturo papunta sa inyo. Hindi lang po isa ang taong nagsasabi na meron po talagang reward system na nangyayari. Colonel Leonardo, meron po ba, meron o wala po bang reward system nung panahon ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte? Gaya ng sinabi ko po, Mr. Chair, based on my personal knowledge, wala po akong alam na reward po, wala. Ibig niyo po bang sabihin, nagsisinungaling po si Colonel Garma? Hindi ko po alam, baka meron po siyang alam tungkol doon. Ako po kasi, hindi po ano kasi, sir, Mr. Chair, that would be outside the scope of Meron nga po siyang alam, Colonel Leonardo. At kayo nga po yung sinasabi niyang may alam. Kayo nga po yung sentro. Sabi niyo po may alam po siya. Ang sinasabi nga po niya, kayo po yung sentro. Kayo po ang nag-ooperate ng reward system. Sinabi nga rin po niya na tinatawagan po kayo, kinakausap po kayo ni Senator Bongo at sa pagbibigay ng reward. Sinabi rin po ng kanyang affidavit na certain Muking ang kumakausap po sa inyo. Ibig pong sabihin, nagsisinungaling po si Colonel Garma. Ako po, hindi ko po alam yung sinasabi niya, Mr. Chair. Colonel Garma, ano po bang masasabi nyo? Hindi daw po alam ni Colonel Leonardo yung sinasabi ninyo. Sir, sinabi ko lang po yung totoo na alam ko po. Sana po makapag-isip po na maayos si Sir. O Colonel Leonardo, sa inyo pong dalawa ni Colonel Garma, tingin ko po wala pong dahilan o wala pong rason para magsinungaling pa si Colonel Garma. Dahil sa totoo lang po, nakataya na rin po. Pati pato, sabi nga nila, nakataya na sa kanya. At talagang tingin po natin, nagsasabi po siya ng katotohanan. Kaya nga po, ulitin ko po ang tanong ko, Colonel Leonardo, sana makapag-isip na po kayo. Meron o wala po bang reward system na kayo ang sentro nung panahon ni dating Pangulong Duterte? None that I know, Mr. Chair. Anyway, Mr. Chair, nakikita naman po natin sa marami pong nagsasabi na ang talagang sentro po talaga ng reward system nung panahon ng ating Presidente Duterte, ang nasa gitna po nun, si Colonel Leonardo po at maraming tao ang nagtuturo at makakapagpatunay na talagang siya po talaga yung nasa sentro. So, inaantay na lang po natin siguro na makapag-isip-isip si Colonel Leonardo at magsabi po ng katotohanan dito po sa ating komite. Yun lang po, maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Congressman Kong Hoon. The next to interpolate is Congresswoman Franz Castro. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Kay Colonel Garma. Yan. Kumusta na po kayo, Colonel Garma? From the last committee hearing po, talagang very emotional kayo. Tama po ba? Yes, Your Honor. So ngayon po, kumusta na po si Colonel Garma? I feel better, Okay. Mr. Chair. Your Nakapagpa-medical na kayo, Mr. Chair? Ah, Colonel Garma? Honors. Hindi pa po, ma'am. Hindi pa? Maybe within this week, Mr. Chair. Your Honor. Okay. So, nasa detention ka pa rin, di ba? Ng Yes, Your house. Dito kasi sa, dito sa yung affidavit, yung supplemental affidavit mo,
Bakit ka nag-supplemental affidavit po? That is a more detailed experience ko po sa Davao City po, Mr. Chair, which is hindi ko po na-explain sa first affidavit po. Okay. So, ang sentro kasi ng affidavit mo, yung first affidavit mo, Mr. Chair, ay yung tungkol doon sa reward system at yung pagbubuo ng something like task force or team, no? To start yung tinatawag na war on drugs on a national scale using the Davao model. So yun yung pinakabuod at ipinakita mo dito through a flow chart kung paano paano yung flow ng nung reward system. Tama po. Yes, Your Honor. Ayan. Doon sa affidavit mo, dito ngayon sa affidavit mo, naging familiar ka alam mo na ngayon yung Davao Death Squad. Kasi nandito sa number 5, I became aware of the so-called Davao Death Squad through various sources during my assignment in Davao. It was a common knowledge among officers that all station commanders had special teams designated for special operations. Although it did not know the identities of these teams, culture of silence prevailed among police office in the Davao regarding such matters. So, ano katungkulan mo dito sa Davao City nung nalaman mo po yung DDS? Nung pong bagong assign pa lang po ako, siguro mga 2 years or 3 years after, naririnig ko na po yung word na DDS of Davao Death Squad. But it's more on naririnig ko lang po at nag-observe lang po ako because during that time, I am a junior officer and my position is just focused on handling a specific section in the main office po. And that is the women's desk? Tama Yes, po ba? yes, Your Honor. Okay, so itong mga special teams na ito, yung operational teams na ito ay hindi mo kilala? Hindi mo po, pa kilala? Hindi ko kilala kasi po nasa main office lang ako, maliit lang po yung section ko and these are spread sa mga different stations and medyo tago po when they work, Your Honor. Okay, so that was sometime in 1999. Yung first Parang- assignment mo sa Nine. Davao. Yes, mga ganun pong mga taon po. Okay. And then you have witnessed the existence of a reward system. Yes, Your Honors. So, pwede mo bang ikwento itong sinasabi mong existence of a reward system? O yun na ba yung nasa flowchart mo? O yung nandoon sa first affidavit? Hindi po. So, ano ibig sabihin nitong reward system na nakita mo na nag-exist pala? Yan po yung result ng isang police operation where the suspect ay napatay o namatay, either self-defense or hindi, or it is a result po ng hindi po siya legitimate operation, pero po may namatay. And may natatanggap pong specific amount So, mismo doon- na-neutralize po. Mismo dun sa station where you were assigned. When I was in the station, I was able to validate the existence of such system po. So, ito nga po yung sa Santa Ana Police Station. Yes, Your Honor. Yung number 6 on your affidavit, no? Okay, so as a station commander, hindi mo alam itong mga operation na to. Hindi siya legitimate operations. Legitimate po ang mga yan. Yun nga po, pag na-neutralize po, meron pong 20,000 kang matatanggap. Pero kung nahuli mo, siguro kung hindi po kami na-engage at nahuli namin po siya, wala po. It's just refund of the operational expense po. Okay.
So 20,000. So meaning parang street ano lang to, no? Drug personality. Tama. Hindi lang po drug personality. Sometimes those habitual offenders or recidivists na involved in mga akyat bahay, hold up, or snatching. Pati ganon, merong rewards. Kasama, Pag kasama ba sa rewards yung mga napapatay, naakyat bahay? nakakasama. Opo, Your Honor. Okay. So parang naano rin ako doon, ano? Pati yung mga ganong petty. Those Na mga- Your Honor, those Pati yung mga petty identified, crime na ganon, akyat bahay, theft, Your Honor, it appears to be petty, but these are habitual habitual. and recidivist po. Okay, pero siyempre 'di ba sa terms of engagement, sana wala namang pinapatay, hinuhuli at pinapanagot sa justisya. Yes, Your Honors. Okay. So, as a commander, station commander, alam mo tong nangyayaring ito na legitimate operation, may napapatay. Meron bang na-inquest or na-demanda ng mga pulis involved doon sa pagkamatay ng mga suspects? Wala akong maalala, Your Honor. Why? 'Di ba as a station commander, 'di ba dapat accountable ka or what you have the obligation na since may namatay, whether whether it is ay talamak na akyat bahay or whatever yung kaso, 'di ba dapat pag may namamatay may inquest or merong investigation? Yes, Your Honor, supposed to be if there is a discharge of firearms or death of the suspect, the IAS is mandated under Republic Act 8551 to conduct a automatic investigation. Did you not recommended any investigation to the IAS? I cannot because it is my unit who is involved. Supposed to be, it is a automatic duty of the IAS as mandated in RA 8551. Basta po may discharge of firearm, may death, or meron pong violation of human rights like seriously injured yung suspect. There's no need for a memo requesting the IAS to investigate. Under the law po, it is automatic. So it is automatic that the IAS would investigate. Yes, Your Honor. Pero as a commander, station commander, you have the duty to recommend, sabihin sa IAS na itong mga pulis na ito, nakapatay ng suspect, you have to investigate. Hindi po ganun how it works. We are just required to submit IR and the complete folder, and the crime scene is always processed by SOCO. Para kung may investigation, the crime scene is preserved and all evidence po ay ma-preserve. Well, hindi naman ganun yung nangyayari, no? So, yun dapat na, kaya nga tayo nagkakaroon ng investigation in aid of legislation dito, no? Para mabago yung ganung sitwasyon. Kasi nasabi natin, any operations of the police, kung may namatay, whether police yan or suspect, dapat ay may investigation, automatic, at the least, recommended by the station commander. But anyway, Mr. Chair, in number 7, while you are in the station or as a station commander of Sasa Police Station, naka-receive ka ng call from Police Lieutenant Colonel Padua. Then, the intelligence officer of Bato de la Rosa, who was the city director of Davao at that time. Ano tong call na to? Can you describe? Ano po ito? The call pertains to, he informed me that there will be a entrapment operation which will be conducted in my area of responsibility, particularly in Malagamot, Barangay Malagamot, Your Honor. Okay, anong operation ito?
I think it is a entrapment operation, parang may swindling ata o fraud na activity po yung suspect. So, again, may namatay na naman. Yes, Tama Your pa? Honor. Tama po ba? So, ano nangyari? Naimbestigahan ba to? Na-process po ng SOCO at na-preserve naman po yung evidence. But since it is a implied, understandable po. So, again, So it is, kapag operation, so-called legitimate operations, pag may namamatay, walang nananagot sa mga namamatay. that Kahit na inimbestigahan po. Tama? it appears to be that way po, Your Parang, Honor. Mr. Chair, parang automatic dito, no? Kapag may operation, legitimate or not, may namatay, just may report lang, and then kung iimbestigahan ng IAS, hanggang doon na lang. Your Honor, Opo. unless po the relatives of the victim will file cases po. Okay. Pero hindi lang ganon. Kasi tayo po as government official, may responsibilidad tayo sa anumang nangyayari sa ating mamamayan. Lalong-lalo na mga pulis, di ba? To serve and protect yung ating mga kababayan. Kahit na kriminal yan o hindi, you serve and protect. And to give justice, di ba? Or kung nagkaroon ng excessive force or whatever, di ba? So tingin mo merong mali doon sa sistema, sa police as regards to that, Yes, Your Honor. na kailangan natin baguhin yung ano, no? It is true, Your Honor. Okay. Ito po bang Police Lieutenant Colonel Padua nasa service pa rin? Yes, Your Honor. Okay. So ito rin meron din dito isa na namang parang operations sa Sasa, Barangay Captain, nag-report ng akyat bahay. Ano po ang nangyari dito? Pakikwento nga po, Colonel. Yes po, that is a legitimate operation. The barangay captain was also there during the operation, and meron din pong media who was also present, and there was an actual engagement. Buhay po yung isang suspect dyan, pero pagdating po sa hospital, mga siguro 5 to 10 minutes after namatay din. And then may isa po na nakatakbo, pero may sugat po. And nagkaroon po yan ng reward when the suspect eventually died in the hospital po. So sinasabi mo dito nakatanggap ka ng 20,000 na reward? Yes po. Okay. So ito na yung sinasabi nating reward, no? Doon sa kwento mo about the reward. So tinanggap mo itong 20,000. Yes po, itinawag po kasi. Binibigay Saan po galing itong 20,000 na rewards? Sinabi mo kay Boy Alce, Sergeant, from Sergeant Suan, provided by Boy Alce. Sino po ba tong mga to? Boy Alce is a retired police officer. Kilala po siya sa area ng Sasa. And when such incident happens in Sasa, he was the one providing the amount through Sergeant Suan. Unfortunately po, si Sergeant Suhan was killed, I think 3 years ago, when he was on board a taxi po, pauwi siya, pinaril po siya. And Boy Alce also died po of, I think may sakit na rin po yan, namatay na rin po. Sa tingin mo, yung pumatay kay Sergeant Suan ay yung nagbibigay ng reward? Or work nung nagbibigay ng reward? Ay naging suspicious po ako because they said that Sergeant Suan was engaged in illegal drug activities, parang protector or something. And yun, nabaril po siya, namatay po nung sumakay siya ng taxi pa uwi sa bahay nila. I think it is a unsolved crime din po.
sa Davao. Okay. So, yung Boy Alce, no, yung retired police officer. So, ibig sabihin, Mr. Chair, meron na tayo ditong example na talagang may reward. Example natin si Colonel Garma herself na tumanggap ng reward based on this mga operations. Right? Yes, Your Honor. Okay. So, medyo mahirap tanggapin ito, Mr. Chair. So, talagang antapang ni ano, no? Si Colonel Garma, no? Pinakita niya dito talaga yung cooperation at tapang niya, no, na ganito. Dahil gusto talaga natin makakuha ng mga sample na merong reward. Kasi katulad niyan, sinasabi ni Colonel Leonardo, wala siyang alam doon sa rewards. At meron gato example. At makakakita pa tayo niyan. Katulad nga ng sinasabi ni Kong Jay kanina, maraming magko-collaborate, no, doon kay Colonel Garma. At marami pa dito, no, Mr. Chair. At hindi ko na rin iisa-isahin, baka meron tayong ibang colleagues na pwede pa rin magtanong. Ang huling tanong ko na lang, Mr. Chair, nandun ka sa detention center ng HOR, tama po? Yes, Your Honor. Okay naman po, komportable ka doon? Okay naman po. I was able to adjust, Your Were Honor. you, pumupunta ba yung anak? Nasa akin po yung anak ko doon po, sa loob. Nasa loob. Yes po, Your Honor. Magkasama kayo doon? Yes, So, yes, no Your Honor. problem sa kanya? Medyo nagre-request na po na kung makalabas daw kami, may plans siya. Sabi ko, konting tiis na lang, sabi ko po sa kanya, Your Honor. So, she's not schooling? Alam ko babae yung anak mo? Di ba siya Naka-on- nag-aaral? Online po siya, schooling ngayon. okay, As long as online. may internet, Your Honor, nakaka-aral siya. Alam mo, Mr. Chair, disclosure, nung last hearing, nakita kami ni Colonel Garma sa loob ng CR. Talagang nagtaka ko bakit niya ako niyakap. So sabi niya, parang gumaan ang loob niya. Well, sabi ko, buti na lang po, nakikipag-cooperate kayo para makita natin yung katotohanan. At ang sabi niya, yung kanyang anak ang nag-push sa kanya na magsabi ng katotohanan. At yung nakagaan sa loob. Alam niyo po, bilang ina, ako po, ina po ako ng 2 lalaki. Talaga pong yung pag anak na yung nagsasabi, talagang makakonsensya ka eh. Minsan, Mr. Chair, nasagad-sagad ko yung trabaho bilang union leader, no? Pag nagsabi yung anak ko na, Mama, hindi na tayo nakakapunta sa ganito, puro ka na lang trabaho, puro ka. Yun ang nagiging konsensya effect ng nanay, yung kanyang anak. At buti na lang ay nag-cooperate si Colonel Garma. Alam ko yung sinasakripisyo ng isang ina sa ganitong situation. Katanungin ko sana, Mr. Chair, kung tumatawag yung anak niya, yung pala nandiyan. Pero sa stay mo sa detention, may tumawag ba sa'yo? May tumatawag ba sa'yo, Mr. Chair? Yes, ma'am. My relatives and Sino pa? Tumawag ba sa'yo si former President Duterte? yes, Your Honor. Tumawag sa'yo si former President Duterte. Kailan po? Paano yon? Yung bago ka nag-testify or after you have testified nung last meeting? After I testified, Your Honor, last Thursday. Okay, dahil tumawag siya sa'yo, no? So, ibig sabihin, may number pa sa'yo si President Duterte, former President Duterte. O hindi ka nagpalit ever ng number mo mula noong... Nagpalit po ako ng number. Actually, yung number ko is just more than 1 year pa lang na ginagamit ko to, Your Honor. Yung number ko. I think he is very resourceful naman siguro, kaya nahanap yung number ko, Your Honor. Ilang beses tumawag sa'yo si former President Duterte? Once po. Once. Yes, Your Honor. Pwede bang malaman kung ano sinabi sa'yo ni former President Duterte? He just explained why Iglesia ni Cristo yung hinanap niyang officer. So that's why hinanap mo si Colonel Leonardo?
inexplain niya sa akin why Iglesia ni Cristo po yung pinahanap. Bakit daw, Mr. Speaker? Mr. Chair. Your Honor, ang sabi niya is mapagkakatiwalaan sa pera ang Iglesia ni Cristo. So, ibig Kasi sabihin, may- dahil siya na mismo nagsabi na mapapagkatiwalaan sa pera. So, ibig sabihin, inductive reasoning lang, Mr. Chair. So, ibig sabihin, mapapagkatiwalaan ng pera si Colonel Leonardo. Dahil Colonel Leonardo is an iglesia ni Cristo. Parang ganun ang implication sa'yo. Yes, Your Honor. So, ibig sabihin, nabibigyan ng pera si Colonel Leonardo. Yung mga rewards. It can be interpreted that way, maybe, Okay. Your Honor. So, hindi. Pag ina-analyze lang natin, Mr. Chair. Kasi yung mga gano'n na yung mga implication and simple lang yon logic. But anyway, ayan, mali na, Mr. Chair. Tinatawagan si Colonel Leonardo ni former President Duterte. Aside from that explanation, hindi ka ba niya pinigilan na magsabi ng totoo dito sa Quadcom or ano man yung any other messages aside from that? Wala po. Wala siyang, hindi niya ako pinigilan. Wala po. So wala na. Wala po. Hindi ka naman nag-sorry sa kanya dahil nagsabi ka ng totoo. Actually, nag-sorry po ako. Yes, I said, I'm sorry. Okay. Siguro lang natin 'yan kultural natin 'yon kapag Yes, ma'am. pero hindi dapat siya hinga ng hindi pa tayo dapat mag-sorry sa kanya dahil dapat mag-sorry siya si President Duterte, former President Duterte ay mag-sorry doon sa libo-libong tao, mga kabataan, mga inosente na pinatay niya. So, Mr. Chair. So that ends my interpellation, Mr. Chair. Thank you, Colonel Garma. Thank you, Congresswoman Castro. The next to interpolate is Congressman Paulo Ortega. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chairs. Our chairman, I'd like just to ask a few questions to para kay Ginoong Leonardo po. Mr. Chair, Ginoong Leonardo, meron po tayong drug list na sinasabi po ng mga testimonya, ng mga nakarang testimonya na kayo po ang pinaka-familiar at pinaka-arkitekto ng drug list na to. Meron po tayong National Watch List on Illegal Drugs, yung NWID, na of course nag-undergone po ng order of battle o kaya may pinagdaanan po na validation. Tama po ba yun, sir? Narinig ko po yan, yung National Drug Watch List po. And I'm sure dumaan po to sa proseso ng siyempre validated at may vetting po na nagaganap. Hindi po ba, Mr. Chair, Ginoong Leonardo? I believe so, Mr. Chair. Natural po pag ganitong mga validation at may mga lista po na binibigay, sabi nyo nga po from the regions. Meron po ba kayong ginagawang reporting or briefings, intelligent reports na kinoconduct post and after operations? Briefing po, every after operation po. Every after operations. Meron po ba kayong record ng mga briefings na to, Mr. Chair, Ginoong Leonardo? Mr. Chair, may I be clarified? Which report are you referring to, Mr. Chair? Meron po bang recordings ng mga briefings nyo before operations? Pagka magkakandak po kami ng operations, usually nagkakandak po ng
briefing, pre-operations briefing, Mr. Chair. Mr. Chair, Ginong Leonardo, sa Operation Double Barrel po, meron din malamang mga ganitong briefings na nagaganap. Lahat po ng mga operations under Oplan Double Barrel, meron pong mga kinakandak na pre-operations briefing, Mr. Chair. Mr. Chair, do we already have copies of these briefings? Ako po wala po akong hawak na copy ng briefing, Mr. Chair. Mr. Chair, meron na po ba tayong copy ng mga briefings na naganap po nung time ng Oplan Double Barrel? As far as the briefing is concerned by the PIDEA, we did have a briefing pero hindi yung tungkol sa Oplan na double barrel. Ang briefing na ginawa sa atin dito sa Committee on Dangerous Drugs ay briefing on the drug situation in the country. Thank you, Mr. Chair. That's far as I can recall. Mr. Chair, Ginong Leonardo, gaano po kadalas na ginagawa yung mga briefings during the Oplan Double Barrel po? Anong frequency niya? Every time na may conduct po ng operations po, Mr. Chair, ano po yun, mandatory, magkaroon po ng pre-operations briefing, Mr. Chair. So Mr. Chair, kanina po, sumisenyas po si Comsec na wala pa po tayong kopya ng mga briefings na to, yung sa Oplan Double Barrel. May I also request that we subpoena copies of these briefings, Mr. Chair? Comsec, please coordinate with the PNP and request for a copy of the Oplan double barrel. No? Briefings, yes, Mr. Chair. Thank you. Tuloy ko lang, Mr. Chair. Yun nga po, based po sa mga tanong po sa mga affidavit, parang nasa gitna po kayo nito, Ginoong Leonardo, parang natuturo na kayo po ang nasa gitna. Kayo po ang arkitekto, parang ganun po yung mga base po sa ating affidavit. Ngayon po, na-mention ko po kanina itong ating NWID, yung ating National Watch List on Illegal Drugs. Pero sa mga matagal-tagal na po na ating hearing, Mr. Chair, Ginoong Leonardo, meron po silang marami pong nagbabanggit na apparently, dalawa po yung drug list. May idea po ba kayo dito, Mr. Chair, Ginoong Leonardo? Ang alam ko po na watch list, drug watch list, ayun pong may pinapakita po si former president sa TV, yun po yun ang pagkakaalam ko na watch list po. Kasi based po sa mga statements, meron po yung NWID, saka meron po yung DDS na drug list na mangilang-ilang tao lang po ang may hawak. May idea po ba kayo o may idea kayo tungkol dito sa DDS na drug list na to na separate po dito sa NWID na parang dalawa po yung lumalabas na drug list? Actually po, ang pagkakaalam ko po dyan, meron po talagang drug watch list. Ito po yung national. Ano po. Nagkaroon lamang po ng NWID nung nag-assign po ng mga agency. I think there are 4 agencies na assigned to revalidate that list po. Yun lang po ang alam ko tungkol sa list, Mr. Chair. So, Mr. Chair, Ginoong Leonardo, wala pong DDS na drug list na separate from the NWID na drug list? Wala po akong alam na separate na
drug watch list, Mr. Chair. Kasi based po dun sa mga nakarang hearings natin, parang yung pong pangalawang drug list na yon, eh doon po nilalagay yung mga hindi kaalyado, hindi kakampi, yung mga may personal na hindi sila gustong ginawa. At ang kadalasan pong lumalabas na parang secretariat ng drug list na to, eh yung pangalan nyo po, Ginoong Leonardo. Basta po ang pagkakalam ko, yung watch list na yan, yan na po yung drug watch list na kailangang i-validate ng PNP and other law enforcement agencies po na inassign para mag-validate po niyan. Kasi po, kung kami, I would not know, Mr. Chair, kasi po hindi po namin kilala yung mga taga-ibang region. Nasa Davao lang po kami. At wala po kaming capability to validate. Wala pong manpower. Hindi po, outside na po ng scope ng aking responsibility yun, Mr. Chair. Pero Mr. Chair, parang ang hirap naman pong paniwalaan na hindi nila alam yung nangyayari sa mga ibang region. Kasi nga po, meron pong reports na naisasubmit sa kanila. So, kung sakaling yung ang ginagamit na NWID, at saka meron din pong vetting from the PIDEA, bakit parang matunog po yung parang personal na drug list na ginamit nung nakarang administrasyon na yun nga po, as per Kerwin Espinosa, is yun po yung listahan na ginagamit pag hindi ka talaga ng gusto nung nakarang administrasyon. Wala po bang katotohanan yun? Wala kayong idea? Wala kayong knowledge? O wala kayong hand dun sa sinasabi nilang pangalawang drug list? Wala po talaga, Mr. Chair. Ang mga pangalan, kung ano man ang nilagay dun sa drug watch, nanggagaling po yan sa mga jurisdiction, local jurisdiction po. Umaakyat po sa headquarters, kinoconsolidate po yan. Yun lang po ang alam ko dun sa drug watch list na yan, Mr. Chair. To wrap up na lang, Mr. Chair, Ginoong Leonardo. Bakit po kaya, Mr. Chair, Ginoong Leonardo, na parang halos lahat po nung turo, halos lahat po nung mga statements na narinig natin, bakit po yung turo nila, sabi nga po, ang arkitekto nga daw po ng lahat ng to, bakit po very strong po yung statements against you? Na bakit po kayo yung sinasabi nilang utak o nagdisenyo ng lahat ng ito? Mr. Chair, Ginoong Leonardo. Actually po, nag-attempt lang po kami na mag-suggest yung task force nga na yon na hindi naman natuloy. So, kasi nga po, hindi siya applicable dyan sa, ang nasunod po ay yung double barrel po talaga. Hindi po natuloy yung sinasabi nilang inarkitekto ko na task force. Wala pong nabuong task force. At yung mga pangalan na binabanggit, hindi nga rin po natuloy. So hindi rin po sila nagamit or wala po. Plano lang po talaga yon, Mr. Chair. In closing, Mr. Chair, kaya nga po, kaya po tayo nagtanong ng mga at nagbigay ng mga ganong punto. Kasi nga, alam natin ang Oplan double barrel ay legal yan. May polisiya po yan. Pero yung nga pong sinasabi nilang pangalawang drug list, yun po yung mga verbal orders, yung mga pronouncements, at syempre, baka nasabi pong hindi nga natuloy kasi hindi siya polisiya. Verbal po siya at yung mga orders galing taas po, salita lang po para po undocumented at hindi mahahabol. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you very much. Okay, salamat. Thank you, Congressman Ortega.
Uh, Yes, Mr. Chair. Congressman Fernandez, for Briefly your lang. manifestation. Kasi medyo nalilito na ako doon sa pinag-uusapan, hindi ko na maintindihan eh. So, Commissioner Leonardo, meron lang akong gusto i-confirm, no? Kasi we wanted to find out, ano po ba yung structure na ginawa nyo kumpara doon sa sinasabi mo kanina na ang na-implement ay yung double barrel, yung tokhang. So, ano ba pagkakaiba noong structure na pinropose mo compare doon sa na-implement ng ating pong dating administrasyon? Actually, gaya po ng nabanggit ko kanina, Mr. Chair, kami po ay nagplano lamang. Actually, Hindi nga, ano po yung plano? Kasi kanina, panay ganun nga nadidinig ko sa iyo eh. Okay po. Nagplano kami, ganun. Ano ba yung plano? Ano ba yung structure? Ang plano namin ay mag-create po ng task force na Okay. hahawak po sa Luzon, sa Visayas, at saka Mindanao. Ano gagawin? Ang gagawin po sana namin, na merong in charge sa Luzon, merong in charge sa Visayas, may in charge sa Mindanao, para tumulong po sa yung kontra-droga, Mr. Chair. So, anong pinaka-plano? So, may structure o merong Luzon, Visayas, Mindanao. So, tapos, Paano ini-implement? paano nyo i-implement? Halimbawa, may head doon. O, paano ngayon? Kami po kasi parang nung time na yon, sabi ko nga po sa unang statement ko, we were then nag-isip na baka applicable ito. Pero apparently hindi pala po pwede dahil ang Hindi, Colonel Leonardo, wag mo kami confuse. Kasi ako, totoo, kanina ko pa pinakikinggan yung mga usapan nyo eh. May plano, hindi tinuloy. Ang tinuloy yung tokhang, saka yung double barrel. Pero hindi ko masakyan kung ano yung hindi na-aprubahan sa structure mo. Kasi sinabi mo, Luzon, Visayas, Mindanao, ito ang plano, kailangan war on drugs. Ano yung plano? O ito yung mga tao sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ano yung binuong mga tao? Anong order? Paano gagawin? Di ba? Kasi merong kasing oplan sa kain tokhang, di ba? Na kinuway sa mga badak. At tapos, yun yung mga inoperate. Yung iba na rekomendado ng badak ay dinadala doon sa rehabilitation center. Di ba? Yun yung plano ng kami. Ako nga, naging mayor eh. Yun ang naging tema ng aming polisiya sa gobyerno eh. So, ang tokhang saka yung double barrel ay kinukuha namin yung mga yung listahan sa bawat barangay. O pagkatapos na lista, pinupuntahan ng mga barangay captain, kinakausap, pag napatunayan ng mga addict dahil meron tayong drug testing, ay dinadala namin sa rehabilitation. Pag pusher naman, dinadala namin sa Balay Silangan para i-rehab din sila. Yun yung pinakita sa atin. At yun ang sinunod namin, ako bilang mayor. Ano yung plano na sinasabi mo? Hindi ko kasi maikumpara doon sa planong inaprubahan nila former PNP chief, yung oplan tokhang, saka yung double barrel. Ano yung pagkakaiba ng planong sinasabi mo? Actually, ang plano nga po, ganun din, mag-intensify conduct of police operation sa Luzon, sa Visayas, and Mindanao. Kaya lang po, nagkaroon nga po ng conflict dahil bumuo ang PNP ng Oplan double barrel. So, yun po ang nasunod. Yun na po. O yung intensified kasi na police operation, it's all the same with the Oplan tokhang eh, saka yung sa double barrel eh. Anong pagkakaiba ng structure mo na hindi na-aprobahan yung structure mo? Same mission po sana na maging intensified po yung campaign against po dito sa Do you think that the project ng nila General Batonon ay hindi ganun ka-intensify? Because if I remember it right, it produces fear, takot sa lahat ng mga public official and also the people of the Philippines. Natakot tayo, sumunod nga kami. Nagsunudan tayong lahat eh. Now, tell me, Commissioner Leonardo, hindi mo pwedeng sabing intensify eh. Ano yung plano na in-offer mo? Actually nga po, ang plano namin ay tumulong to intensify yung anti-illegal drug operation. Ang plano namin sa Luzon, sa Visayas, and Mindanao.
Kaya lang po, hindi na pala aplikable dahil sa sobrang laki, sobrang dami. Tapos ipinasok nga po itong pag-upo ni Chief PNP Senator Bato de la Rosa, yung pong Oplan double barrel nga po ang dapat i-implement. So wala po kaming magagawa kundi sundin po yon. Yun po ang aming in-implement sa kanya-kanya naming role sa PNP. Mr. Okay, Chair. sinabi ni GM Garma, no, sa kanyang affidavit na ikaw yung bumuo nung structure, no? At, well, hindi mo maalis sa isipan namin, no, na yung structure mo, ano, hindi mo maalis, Colonel Leonardo, was also implemented. Alam mo, yung plano mo na sinunod, like for example, what happened to the different parts of the country, aside from the Tokhang, aside from the double barrel, there was indeed, no, nakita natin na mga namamatay sa buong Pilipinas. And it was recorded, no, na halos lahat ng mga namamatay na katulad dun sa nangyari kay Mr. Tony Halili ng Tanawan at nangyari doon sa mayor ng Los Baños. That nakita natin that there were involvement of certain personalities in the PNP. Doon sa binanggit ni GM Garma, and this was also napanood ko rin sa interview with PRRD ni Secretary Panelo na kaya ka napili magaling sa pera. Yun yung na ano yun yung nabanggit eh. And will you confirm this, GM Garma, na binanggit mo na magaling sa pera? Your Honor, ang sinabi po, maasahan. Maasahan. Yung Sa paghawak. trustworthy, parang ganun po. Sa paghawak Sa ng pera. Ang iglesia. Tama. Tingin mo, Commissioner Leonardo, bakit nabanggit ng Presidente na maaasahan ka sa paghawak ng pera? Mr. Chair, siguro po si former President pong Ang tatanungin makasagot namin. yan, no? Kasi po, hindi ko po alam bakit niya sinabi. Hindi Sige ko- po. Hindi So po we siya will nagbigay ng be- pera sa akin, Mr. Chair. Okay. Okay. So, since wala po yung ating pong former President, we will assume that, let us assume na yung mga sinasabi niya ay totoo, na maaasahan ka sa paghawak ng pera. Ang ibig ba sabihin nito, kasi nakita rin natin dun sa testimony ni GM Garma, that yung pera nanggaling kay Yusek Muking. Si Yusek Muking, na nasa Malacanang, siya nag-release ng pera kay Peter Parungo. Okay. And si Peter Parungo ay hindi naman natin masasabing opisyal ng PNP. As a matter of fact, si Peter Parungo ay may kaso ng rape. Di ba? At siya tumatanggap ng pera in accordance with the testimony affidavit of GM Garma. At doon sinasabi, natatakot si Peter Parungo dahil malaki na yung perang nasa BPI, sa PS Bank, at sa Metro Bank. Now, ang tanong, kung tumatanggap ng pera si Peter Parungo mula kay Muking na nanggaling sa Malacanang, hindi ako naniniwala na si Peter Parungo na may kaso ng rape, siya magbibigay ng pera sa mga PNP officials na nagpe-perform ng operasyon laban doon sa mga nasa listahan ng drug watch list. Now, ang tanong ko sa iyo, hindi ba ikaw ang umahawak ng pera na nanggagaling kay Peter Parungo? Hindi po, Mr. Chair. Wala kang binigyan na pera ng mga generals, colonels, majors at captains? Wala po, Mr. Chair. At lahat ng mga sinasabi doon sa testimony and affidavit ni Colonel Garma ay dinideny mo? Dinideny ko po na tumanggap po ako ng pera galing kay
So, hindi mo natanggap yung mga perang yon. In other words, ang humahawak ng pera, kung paniniwalaan natin ang affidavit ni Colonel Garma, ay si Peter Parongo na may kaso ng rape. At siya malamang ang nagbibigay sa lahat ng mga kapulisan na nag-ooperate against doon sa mga taong nakalagay sa drug watch list. Am I correct? Hindi ko po alam, Mr. Chair, kung ganun po. Ano po? Hindi ko po alam yung tungkol kay Pedro, Mr. Chair. Do you confirm that there is a reward system? Meron po ako naririnig na... Ikaw, ang tinatanong ko, wala po, Mr. Chair. walang reward system. Do you watch Senator Bato confirm that there was a reward system when he attended a hearing noon sa Senado na kung saan kinonfirm niya na merong reward system? Si General Bato mismo, sinabi niya. Kung meron po, Mr. Chair, ako po wala akong personal knowledge, Mr. Chair. Do you also watch the mga lumalabas sa social media that even the Senator Go confirmed that there was a reward system? Ayoko na pong hindi po ako gano'n. Alam mo kasi, Commissioner Leonardo, ikaw na lang ang hindi nakakaalam na may reward system. Naririnig ko po, Mr. Chair, na... At ayaw mong sabihin na may kinalaman ka sa reward system. wala Kahit naman- na sinasabi na ng mga opisyales and even the former president also during his first months of assumption have said na merong reward system. Nagsabi sila si Presidente, former President, si Senator Bongo, si Senator... kasi kita naman natin sa lahat ng video Commissioner na sinasabi na may reward system And now, ikaw na nakasama nila, nakausap nila, ay binabanggit mo ngayon na walang reward system? Are you kidding me? naririnig ko lang po, Mr. Chair. Alam mo, nagugulat ako sa mga kasagutan mo. Mr. Chairman. Mr. Chairman. May I ask for a 1-minute suspension? Because I know you're very tired and exhausted. So, Meron lang ako isang tanong last na. Sige, okay. Bago tayo mag-suspend for 1 minute. GM Garma, may I ask this question sa iyo? Kasi kanina nadinig ko, hindi ako mapakali I wanted to find out, kanina kasi tinanong ni Congresswoman Castro na may mga tumawag sa iyo. Medyo nagulat lang ako na tinawagan ka ng ating former president. Sa pagtawag sa iyo, ilang minuto kayo nag-usap? Mga ilang minutes po kayo nag-usap? Mga 1 minute lang siguro, Your Honor. 1 Mr. minute? Chair, mga ganun lang po siguro. Kasi may silence kasi. So, ano yung hindi mo makalimutan sa tawag niya? I mean, about your testimony. Ano sinabi niya about your testimony? Wala po siyang sinabi about my testimony. Sinabi lang niya sa akin is kung alam ko daw bang rason kung bakit Iglesia ni Cristo. Sabi Hindi ko, siya? Tinanong ako kung alam ko ang rason bakit Iglesia ni Cristo ang hinanap. And may silence kasi hindi ako umimik sa mga sumagot ka. And then, ito, para malaman mo na. Ano. Tapos in-explain niya sa akin kasi Iglesia, kasi yun na nga, trustworthy daw sa pera, maasahan. Pagdating sa pera, ang Ano pa? Iglesia. Ang ganun lang. napag-usapan niya? Yun lang po. Yun lang. Sino pa mga tumawag sa iyong personalidad? Po, Sino pa Your po Honor, ang tumawag sa iyong personalidad? wala na pong ibang tumawag po. Siya lang po. And my relatives, Your Honor. Mga relatives mo? Wala nang kapwa mo polis? Wala bang mga congressman? Senador? None, Your Honor. Mr. Chair, none po. Wala. Wala na ibang tumawag. Okay. I just wanted to be clear, no, GM Garma, no, para at least maliwanag tayo that you are not being pressured by anyone inside and outside of this House of Representatives. Otherwise, we will not allow some pressure coming from this House and outside that is pressuring you to say something against your will.
Yun lang po yung gusto namin malaman. Yes, Mr. I hope you're Chair. telling the truth. Yes, Mr. Chair. Wala pong ibang tumawag na po. Sige. Mr. Chairman, you're asking for a 1-minute suspension, then I will be asking more questions in a while. Yeah, 1 minute suspension.